Alright, good afternoon. Today is Wednesday, July 22, 2026. Meron lang ako share sa inyo regarding to sa pagbabiyahe natin, no? Pagiging driver natin ng in-drive. So, may mga bagay tayo na minsan na-stress tayo, nadi-disappoint, naiinis tayo. Bakit ginagawa nila yon? Minsan naman, okay, maganda nakukuha natin pasahero. Pero ang nakakainis yun nga lang yung mga nagbubook na may stress ka eh. So, paliwanag ko sa inyo ha. Meron kasi sa apps ko, nagpa-pop up kung sino yung nagbubook. So, meron doon na pipick upin mo sila kung saan yung location nila. Tapos, pag na-pick up mo sila, ihahatid mo sila kung saan sila magpapahatid, no? So, ayun. So, dito, pag nagpa-pop up siya, hindi mo masasabi kung malapit o malayo mo sila pipick upin eh. Kasi, minsan, lumalabas, pag pinikap mo sila meters yun, ayos yun. Pagka malapit lang yung pipikapin mo, hindi ka sa biyahe. Minsan pag naghahapit ka ng biyahe, minsan pinipikap mo kahit 3 kilometers, pipikapin mo siya para mayroon ka lang pasahero eh. Diba? Swerte ka na pagka nakakuha ka ng pasahero na malapit lang yung pipikapin mo sa kanya. So, makakatipid ka sa gas. Paano kung gusto mong kumuha ng pasahero, naiinis ka na, walang dumarating. So, may pilitan ka pumikap ng mga malalayo, yung mga 3 kilometers, 2.9 kilometers, 1 kilometers, higit pa. So, ayun. So, kaya sabi ko, ulitin ko, blessing nga, pagka kuha mo yung gusto mong biyahe, mas malapit pa, di ba? So, minsan, ang nakakainis, wala ka nang pasahero, ang hirap kumuha ng book, meron biglang makikita ka dun sa booking list mo. Dahil wala kang pasahero, 3 kilometers, kukunin mo na. So, siyempre, nagustuhan mo yung, medyo mataas ang presyo at medyo kabisado mo yung lugar. So, kukunin mo na. So, ang nakakainis dito, andun ka na sa pick-up location, 3,000 meters or 3 kilometers, pagdating dun sa destination, bigla kayo ka-cancel. Hindi ba nakakainis yun? Okay lang sana kung bago ka bumiyahe, dinecline ka na eh. Maraming ganun, yung di-decline ka. Okay lang yan, at least di ka pa tumatakbo. Ito, tumatakbo ka na eh. Ang masakit, doon na mismo sa pick-up location. Diba, nakakainis na yun? Okay lang sana kahit tumatakbo ka na eh, kahit mga 1 kilometers, bigla kang kinancel. Okay pa yun eh. Tapos minsan, ang masakit pa nito, pag mayroon pang problema, kung ang book niya ay 400, ikaw pa, kakaltasan ka pa ng apps ng ng 10% or 12% eh, dun sa booking niya eh. Di ba may mga ganun, madidisappoint ka eh. Di ba? May stress ka, may inis ka, pero minsan parang ba't ganun, diba? Diba? Minsan nga, pag i-decline ako, na-accept ko na dahil gusto ko ng pasero. Parang, ba't ganun? Ba't mo nag-i-decline sila? Maayos naman yung kotse, maayos naman akong driver, diba? Ay, nako, pero, di ba, on the counter part, may mga pasero naman, okay, nakakatuwa naman, binibigyan ka ng malaking tip. So, yun nga, pinag-iisipan ko, bakit ganun, no? Na may mga bagay na kakasama mo ng loob. So, ang maganda dito, na yung bless na may lamang ka na pangyayari at magiging lesson para sa'yo para tumaas yung mag-boost yung moral mo eh. Alam mo ba, may nakita ako sa FB na yung pala mga bagay-bagay na gano'n, yung mga hinihiling mo na ibinibigay ng Panginoon, binibigay sa'yo, diba?
ayun ay pinagkaloob dahil talagang gusto ng Panginoon na ibigay sa iyo yun. So, yun, carry na natin yun eh, di ba? Pag may hinihiling tayo, tawan-tuwa tayo. Pag may dumating, talagang na kung todo pasalamat tayo eh. Eh paano kung hindi dumating, no? Hindi ibinigay, hindi mo nakamit, di ba? Ang sama ng loob mo, minsan sinisisi mo pa yung Panginoon, sinisisi mo pa yung sarili mo, di ba? Ito yung maganda na lamang ko. Na ito palang bagay na to, eh dapat hindi natin ikasama ng loob. Dahil, yung mga hiling mo na hindi na ibibigay sa'yo, ito pala ay binibigyan ka ng proteksyon ng Panginoon. Iniiwas ka niya sa isang bagay na pag nakamit mo pala yung bagay na yun, eh mapapasama ka pa. So, di ba? Kaya sabi ko, kaya siguro dinicline ako nito, kaya siguro nag-cancel to dahil pinoprotektahan ako ng Panginoon sa mga bagay na hiling, sa bagay na inaantay ko. Di ba? So sabi ko, tama. Kaya ako, iniwas ng Panginoon sa hiling na yon dahil pinoproteksyonan niya ako. Diba? Yun po pala ang nakita ko. So ngayon, pag meron akong hinihiling at binigay ng Panginoon, ito'y pinagkaloob sa akin. At kung may hiniling ako na hindi pinagkaloob ng Panginoon sa akin, ito'y proteksyon. Pinoprotektahan niya ako sa pwedeng mangyari. So yun po, ganun po. Huwag po tayong ma-disappoint. Huwag po tayong ma-stress. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Pag may mga bagay tayo na hinihiling, may mga pangarap tayo na hindi natin nakamit, huwag po tayo ma-stress. Inalagay lang tayo ng Panginoon sa sitwasyon na tayo maprotektahan. Diba ang galing po, no? So yun mo, nawala yung agam-agam ko, bakit tayo naka-cancel, bakit nadi-decline, pagkat mahal tayo ng Panginoon. God is good. Maraming salamat po. God bless.